Okay, so tuloy tayo sa ating pinag-aaralan. Ano po yung ating pinag-aaralan? Prayer. Tanongin mo yung katabi mo, kamusta na prayer life mo? May nangyari bang maganda? Nag-i-excited ka bang mag-pray? Or medyo naging seryoso ka bang mag-pray? O mabahaba ba yung pakikipag-usap mo kay Lord? So, for the last 2 Sundays, ang topic po natin is, what is prayer? So, doon pa lang nakita natin, ang dami pala, no? Dami pala. Dati, ang prayer lang sa atin is talking to God. Kapus. Talking to God, period. Pero nung nakita natin yon, ang dami pala ibig sabihin ng prayer. Ngayon, ang pag-aaralan naman natin ay, what prayer can do? Ano naman ang nagagawa ng prayer? Kung magpe-pray ka, may napapala ka ba? Kung nagpe-pray ka, may mangyayari ba? So, let's see. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Pray tayo bago tayo mag-start. Let's bow our head. Lord, dalangin namin sa umagang ito. Patuloy mo kaming kausapin sa bawat salita na aming pagbubulay-bulayan. Let your anointing be upon your word, be upon your servant. At ayan mo yung aming mga puso't isipan. I-anoint mo rin na maintindihan namin ito. At hindi lang maintindihan, magawa. Give us that power to obey your word, O God. At hayaan mo, Panginoon, lukuban mo kami ng presensya mo sa lugar na to. Palibutan mo kami sa iyong mga anghel that no works of the enemy can disturb us, can distract us, and can prevent us, Lord, from receiving your blessing today. Lord, palakasin mo kami sa aming pakikinig na ito. Let your spirit be within our spirit and strengthen us. Thank you, Lord. We give you praise. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Diyos. Okay. So, may 3 bagay po na share ako sa inyo. Ano ang nagagawa ng panalangin? Maraming nagagawa. Kaya lang, because of limitation ng ating time at saka 1 buwan tayong topic ito, 2 linggo na lang natitira. So, 3 lang po. Number 1, prayer can change the person you are praying for. Bakit tayo nagpipray ng 10 pangalan? Bakit tayo nagpipray para sa ibang tao? Bakit sa prayer meeting, pinagpipray natin si ganito? Sa group chat ng JM Prayer Request, pag may naglagay doon, pakipray naman si ganito, pakipray naman si ganito. Bakit natin pinagpipray? Bakit tayo nag-i-intercede? At bakit may result? Maya-maya, pag may nag-post doon ng prayer request nila, mamaya-maya, salamat po, answered prayer. Sino yung nakaranas doon? Diba? Ang dami. Kaya nga, I encourage those people na hindi pa kasali sa JM Leaders, JM Prayer Request, magkaroon na kayo ng Bible study nyo. Kasi lahat ng member ng Bible study, pag meron silang problema, ipapasa sa Bible study leader, then the Bible study leader ipopost doon sa group chat. And then pag-post sa group chat, kung sino yung unang makapagbukas, makabasa, Lord, I pray kay ganito. May prayer request siya. Kaprasong prayer lang, pero ang daming nag-pray, maya-maya may sagot na agad. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kasali ka na ba doon? Baka hindi pa. So kung may Bible study ka na inaatinan, you should be there. So when you pray for other person, meron pong nangyayaring pagbabago. Merong magandang nangyayari. Sa Luke chapter 23, verse 34 to 43, nung si Jesus ay nakapako sa krus, nadaanan na natin ito nung nakaraan. Ang sabi niya doon sa krus, nung siya'y nakapako, matapos siyang bugbugin, katapos siyang pahirapan, lagyan ng koronang tinik at sugat-sugatan na. And then sabi niya doon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano ang tawag sa pakikipag-usap sa Diyos? Anong tawag? Prayer. Si Jesus ba nakikipag-usap sa Diyos Ama sa oras na to? Nagpe-pray ba siya? Yes. So pinagpe-pray niya, sino? Okay, tayo. Pero in that context, nung siya'y nakapako doon sa krus, sino ang pinagpipray niya? Ama, patawarin mo sila
Sino yung sila? Sabi nyo, kasali tayo. Pero doon muna tayo sa konteksto. Nandyan si Jesus, dalawang magnanakaw, kanan, kaliwa, at nandito yung mga pare, nandyan yung mga sundalo, nandyan yung mga tao na mga uzi, mga marites, saka mga parites. So, para kanino yung forgive them? Sa lahat ng taong andun. Pagmula doon sa mga pari na nambibwisit kay Jesus, sa mga sundalo na nagsusugal sa kanyang damit, doon sa mga nanonood lang doon sa crucifixion na naganap, itong forgiveness para sa lahat. Pero lahat ba nakatanggap? Sino nakatanggap? Lahat ba binigyan? Yes. Lahat binigyan. For God so loved the world that He gave His only, He gave, binigay. Pero hindi lahat ng binibigyan, tinatanggap yung binigay. So dito, according to the storya, dalawa ang prominent na nakatanggap ng forgiveness. Number one, yung magnanakaw, yung kriminal. Pangalawa, ayon sa kwento-kwento, at may mga movie niyan, yung centurion. Yung sumaksak sa tagiliran ni Jesus, yung pinaka-head ng grupong yon. Ang sabi doon sa kwento, extra-biblical account, no, sa history, pati yung centurion na yon ay naligtas. At meron pang isa, yung pelikulang recent, extra-biblical pa rin, hinanap yung bangkay ni Jesus. Pati yon. So, in this context, hindi lang yung magnanakaw, yung kriminal ang nasave at nakatanggap ng forgiveness. May ilan-ilan din. Baka nga si Pablo, nung panahon na yon, bata pa siya, teenager pa lang siya, baka nandun siya, isa siya sa mga crowd. So, hindi natin alam. Pero the point is this, when you pray for someone, lalo dun sa 10 names, lahat sana kayo merong 10 names. At kung yung 10 names nyo, may Bible study na kayo doon, magdagdag pa kayo ng another 10. So ito, nung nag-pray si Jesus for them, hindi 10, mas marami, ilan doon ang naligtas. So when you pray for people, naliligtas sila. Ang sabi doon sa kwento, yung isang kriminal, ang sabi niya, sige, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo sarili mo, then iligtas mo kami. Dahil narinig niya yung mga pare. Ganon yung sinasabi. Pero sumigaw yung isa, di ka ba natatakot? Tayo nakapako sa krus dahil tayo'y makasalanan. Pero yung Jesus na yan, walang kasalanan. At sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. At sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Naligtas itong magnanakaw na to, itong kriminal na to. Dahil nag-release ng prayer of forgiveness, ng prayer of salvation, si Jesus sa lahat. At siya yung unang nakatanggap. So when you pray for someone, lalo na salvation, meron pong nasisave. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, nakailang kwento ko na rin ito. Ang una kong hinanap, yung mga kaklase ko doon sa Quirino High School. Galing ako Laurel, na-kick out. Dahil pinagbalakan namin yung Arson, yung eskwelahan namin. Buti hindi natuluyan. And then, nalipat ako sa Quirino. Nagkaroon ako ng classmate na mga Christian. At pag nakikipagrambulan ako, sila yung may hawak ng mga notebooks ko habang nagrarayot kami sa loob ng school. So, nung naging Christian ako, sila yung naalala ko na siguro habang hawak yung notebook ko, pinagpipray ako nitong mga to na, Lord, bawasan mo yung problema namin dito sa eskwelahan. Isalba mo tong loko-lokong to. So, naalala ko yon kasi wala pong naliligtas na tao kung walang nag-pray. Kaya ka nandito ngayon, may nag-pray sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito ngayon, may nag-pray sa'yo. Alam mo ba kung sino? Sino nag-pray sa'yo? Yung taong nag-pray sa'yo, alam mo, wag mong kakalimutan yan. Siya yung susi. Maliban doon sa nag-share sa'yo, yung nag-pray sa'yo at nag-share sa'yo, malamang magkaiba yan, pero ginamit ni Lord para ka maligtas. Kaya be grateful, magpasalamat ka sa mga taong yun. May nag-pray sa'yo.
Dahil walang naliligtas kung walang nagpray. Kaya it is a must na may pinagpipray kayong mga tao dahil yung taong yan, hindi yan maliligtas kung hindi mo ipagpipray. Tanungin mo yung katabi mo, sino nagpray sa'yo? Sige, kung alam mo. Sabi mo pangalan. O baka hula mo lang, baka hindi ka sure. Sige, kahit hindi ka sure, sino sa palagay mo yung nagpray sa'yo? Ba't ka nandito? Yung iba, magugulat ka, may mga kamag-anak pala kayong Christian na malalayo dito, pero inaalala nila kayo at pinagpipray kayo. At yung mga Christian na yon, na kamag-anak nyo, sila pala ang nagpray sa inyo. O kaibigan nyo, o kakilala nyo. Sila yung nagpray sa inyo. Kaya wag na wag nyo kakalimutan yun. Ganon ka-powerful ang prayer mo para sa ibang tao. Kaya kung may nagpray sa'yo, dapat may pinagpipray ka din. Kaya, tinanong natin kung sino yung nag-pray sa'yo. Ang pangalawang tanong, sino naman ang pinagpipray mo? Sige, tanungin mo, may pinagpipray ka ba? Para maligtas. May ibang tao ka bang pinagpipray? O sarili lang, Lord, bless me, bless us, bless we. Bless this food, bless our food, bless our dog, bless our cat. Di ba? Pag panay gano'n ng prayer mo, wala kang nagagawa sa mundong ito. Wala kang masyadong contribution sa earth, sa kingdom ni God. Pero when you pray for someone, nag-intercede ka sa 10 pangalan na yan, o higit pa, alam mo, pag yung mga taong yan naligtas, pagdating sa langit, alam nila kung sino nag-pray sa kanila. Kasi ipapakita doon, ipiplay yung buhay mo at buhay nila. No? Pag nakita mo, kaya pala ako nakapasok dahil sa iyo. Pagdating sa langit, tatawagin sa stage, alam mo, salamat kapatid. Ikaw pala ang rason. Ikaw pala ang secret intercessor ko. Sa langit, lahat ng mga nakatagong mabubuti mong ginawa, malalantad. Kaya, siguraduhin mo, may pinagdadasal kang mga pangalan. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo. Dahil sayang tong topic na to pag wala. So, may naligtas, hindi lang isa. Pero una yung kriminal dahil si Jesus nag-pray, patawarin mo sila. Another story sa Acts 7:58 to 60. Ito yung kauna-unahang martir, Christian martyr. Nag-pray siya bago siya mamatay, itong si Stephen. Dahil nagpipreach siya, hindi siya makontra-kontra ng mga religious leader, ng mga pare. So, ang nangyari, ito si Pablo, na dating pangalan niya ay Saul, batang-bata pa. Kaya nga sa palagay ko, nung pinako si Jesus, nandun siya among the crowd. Bata pa siya noon. Ngayon, nung nag-share ito, sabi dito sa kwento, hindi nila makontra. Ang ginawa nila, inassassinate nila itong kauna-unahang disipulo ni Jesus. Sabi dito, they cast him out of the city and stoned him, and the witnesses laid their garments at the feet of a young man named Saul. Young man ha? Batang-bata pa. Young man. Si Saul. Pero bata pa siya, killer na siya. Killer siya ng mga Kristiyano. Pagdating ng chapter 8, chapter 9, kumuha siya ng letter from the high priest sa mga pare, sa bishop, para hulihin at patayin ang lahat ng Christian mula sa Jerusalem hanggang Syria. At doon siya na-convert papunta ng Syria, Damascus, na-encounter niya si Jesus. Pero ang purpose niya sa pagpunta roon, to kill all the Christians. Patayin. Killer to. Itong Saul na to na naging Pablo. So ang sabi dito, as they were stoning Stephen, he called out, Lord Jesus. Kinausap niya si Jesus. Tanggapin mo ang spirito ko, at habang siya'y nakaluhod, falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord. Kinausap niya uli. Ano ang pakikipag-usap? Anong tawag doon? Prayer. Nag-pray siya. 2 ulit. Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell dead or asleep. So twice siyang nag-pray bago siya mamatay. Sabi niya, Lord, wag mo silang singilin sa ginawa nilang ito na pagpatay sa akin. Wag mo silang, ito yung word na forgiveness. Yung salitang forgiveness, pag nagpatawad ka, hindi mo na sinisingil sa atraso.
Kung paanong sinabi ni Jesus, Ama ko, patawarin mo sila. Forgiveness yun. Ito naman, ganun din ang kahulugan nito. Lord, wag mo silang singilin. Because ang totoong meaning ng forgiveness, hindi ka na naniningil sa kasalanan ginawa sa'yo. Absuelto. Parang sa discipleship, inaaral namin, justified ka. Wala ka ng kasalanan. So hindi na kita sisingilin. Sa atraso mo, pinapatawad na kita. So ganun din tong sinabi dito ni Stephen, Lord, hindi ko sila sinisingil sa atraso nilang pagpatay sa akin. Ganun din, Lord, wag mo na silang singilin. Pinapatawad ko sila. So ang prayer na yon, sinagot siya after chapter 8, chapter 9, nung si Saul ay papunta ng Syria, Damascus, nagpakita si Lord sa kanya, sa tanghaling tapat nagliliwanag. At doon na-convert sa Christianity si Saul. Sabi sa verse 20, Acts 9, after niyan ma-convert sa Christianity, immediately, agad-agad, he proclaimed Jesus in the synagogue, saying, He is the Son of God. May nagtatanong, bakit sa inyo? Pagkatapos umattend ng Bible study, maging Christian, inuutusan nyo agad na mag-Bible study. Samantalang sa amin, 10 taon bago namin payagang magturo ng Bible study, kailangan alam ito, alam to, alam ito. Bakit sa inyo agad-agad? Ano ba sabi ng Bible? Immediately. Ano sa Tagalog immediately? Agad-agad. Sabi ng ibang church, di ba, ano pa yan? Marami pa yung bisyo, marami pa yung kalokohang ginagawa. Killer pa rin to si Saul. Kaya nga, pag-attend niya dun sa grupo, lahat nataranta Paano kung patayin sila dun? Naalala ko, nung unang attend ko sa Bible study sa Project 4 yung mga miyembro ng Bible study, nakalingon lahat sa akin Kasi alam nila, nangahabol ako ng itak, nanunutok ako ng baril doon sa JP Rizal Biglang nandun ako sa likod nung tapos lahat sila hindi nakatingin sa pastor, nakatingin sa akin. Paano? Baka bigla lang, Ganon dito. Ganon yung naramdaman nila kay Saul. Biglang dumating doon, nako. Killer pa rin yan. Nagbago na ba yan? Konti. Okay na ba yung buhay niya? Inaayos pa lang, on the process. Pero agad-agad, nag-share. Kaya dito, ganun tayo, agad-agad, go. Pero nagbago ba? Hindi. Nagbago ba? Lahat hindi pa. Pero kailangan magbago. Kailangan magbago. Hindi pwedeng from the beginning na nag-start ka, killer ako, pagdating dito, killer ka pa rin. Kaya lang, hindi na 10, 5 lang. Doon, 2 na lang. Hindi ganon. Dapat nag-i-improve ang buhay mo. Ginamit tayo ni Lord as we are, hindi hinahanap yung perfection. Hindi hinahanap ni Lord na ang dami mo nang alam. Pero huwag tayong makontento sa ganon. Kailangan mag-improve naman yung buhay natin bilang Kristiyano. Amen? Hindi pwedeng nagsimula kang ganito, nandito ka na, ilang taon ka na sa Christianity. Ganun pa rin. Dapat every week, every month, every year, merong improvement, merong development, merong changes hanggang makitaan talaga tayo na parang ikaw na si Jesus. Sa pananalita, sa buhay, sa gawa at sa lahat. Dahil yun ang goal ng discipleship. Yun ang goal ng Christianity. So dito, yung prayer ni Stephen, effective. May na-save. Dahil yung prayer para sa mga unbeliever, ito ang alam ko. Ang prayer na pinakikinggan ng Diyos ay prayer lang ng anak niya. Paano kung unbeliever ang nag-pray? Pag ang unbeliever nag-pray ng pagsisisi, ng repentance, yun pinakikinggan ng Diyos. Pero the rest, hindi. Okay? Kasi hindi ka anak ng Diyos Isang prayer lang ang pinakikinggan ng Diyos sa isang unbeliever. Lord, patawarin mo ko, nagsisisi ako. Kaya ang prayer ni Jesus, ang prayer ni Stephen, patawarin mo sila. Patawarin mo sila. Tayo, pag nag-pray tayo sa 10 names na yan, kasama sa pinag-pray natin, Lord, iligtas mo tong mga taong ito. Patawarin mo sila sa katigasan ng ulo nila, sa kayabangan nila sa kanilang relihiyon, religious fanaticism, idolatry, ano pang mga kasalanan nila sa pagsamba sa maling Diyos, patawarin mo sila. Dahil yung kasalanan na yan ang pumipigil para hindi sila makalapit sa Diyos. So, tayo ang namamagitan at humihingi ng tawad para sa kanila kasi hindi sila makahingi ng tawad direct.
sa Diyos. Ngayon, pag ginawa natin yun, unti-unti, si Lord kumikilos sa kanila. Explain ko mamaya kung paano nangyayari yan. So, prayer can change the person you are praying for. Sa Acts chapter 1, nung namatay si Jesus, nabuhay uli, nagpakita siya 40 days. Ito ha, malapit na naman yung araw ng mga patay. Yung mga kamag-anak natin na namatay, hindi yan nagpapakita 40 days ha. Unless si Jesus sila. Si Jesus lang po ang nagpakita 40 days. Kung yung kamag-anak mo si Jesus, pwede rin. Okay? Kung yung kamag-anak nyo, si Jesus yan, pwede magpakita ng 40 days. Kasi, meron daw, anong tawag sa atin? Sa 40 days? May tawag dun eh. Kailangan 40 days yan. Sige, yun na nga. So, yung 40 days na yan, una, si Jesus lang yun. Pangalawa, hindi patay si Jesus nung nagpakita siya sa 40 days. Buhay na siya. Nilibing on the third day na buhay at nagpakita siya 40 days, buhay, hindi patay, hindi multo. Okay? Sa 40 days na yon, buhay siya. Bakit siya nagpakita na buhay siya 40 days? To prove na siya ay nag-resurrect from the dead. Okay? So yung katibayan. Kaya yung mga kamag-anak niya, huwag yung sabing, ay, 40 days, nandyan pa yung kaluluwa niyan. Bakit? Nabuhay ba siya ulit? Ha? Nabuhay ba siya ulit? Ha? Si Jesus ba yan? So wala, hindi po. Pag may nagparamdam, demonyo yun, hindi yung kamag-anak niyo. Patay na yan eh. Okay, ginaya lang, familiar spirit yun. So ngayon, 40 days, umakyat sa langit si Jesus. Bodily ascension. Nakita nila. Then after nun, umakyat sila doon sa upper room, nag-pray sila sa bahay nitong si John Mark, yung pamilya niya. Nung nagpunta kami sa Jerusalem, yung upper room na yan, ano yun eh, siguro 3/4 itong states hanggang doon. Ang laki ng bahay nila. So inakyat namin yon. Syempre, wala namang upuan doon. Upo lang sila sa sahig. Tapos sa baba nun, nandun yung banda, malapit yung Tomb of David. So malaki yung lugar nung pinasok namin. So doon sila nagpipray. And then, sabi dito sa kwento, 120 katao sila. Kasama yung nanay ni Jesus na si Maria at yung mga kapatid. At this time, yung mga unbeliever na kapatid ni Jesus sa laman, believer na sila. So kasama na silang nagpipray. So dito, after 40 days, umakyat si Jesus, nagpray sila 10 days. Bakit sila nagpray 10 days? Sabi kasi dito sa verse 8, bago umakyat si Jesus, tinanong nila, kailan ka babalik? Ang sabi ni Jesus, huwag niyo itanong kung kailan ako babalik. No? Dahil kung paano ako umakyat, ganun din pagbalik ko. Pero may trabaho kayo, trabahuin niyo habang wala ko. At ang Holy Spirit ay bababa sa inyo. You will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Magiging mga saksi kayo. Sama-sama kayo magiging saksi. Yun. So, after nun, hindi nila alam ang gagawin, sabi lang ni Lord, magiging witnesses ko kayo. Yung word na witness, sa Greek ay martus. Martus, meaning martir. Handa kang mamatay sa pinaniniwalaan mo. Handa kang mamatay sa pag-share mo ng gospel. At lahat ng disciple ni Jesus, except si John, namatay sa pagpipreach. Tinorture. Martir talaga. So, itong mga to, alam na nila yung mangyayari sa kanila. So they went doon sa upper room na yon. All these, one accord, were devoting themselves to prayer together with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. So nag-pray sila, 120 lahat sila. They pray for 10 days. 10 days. Bakit sila nandun? Takot sila na sila naman ang isunod na ipako sa krus. So nagsama-sama sila together para malakas yung pwersa. Kung hulihin man sila ng mga pare at ng mga Romano, marami sila. Mahirapan, baka may makatakas pa. So wala silang magawa, kundi mag-pray. Ano kayang pinagpipray nila?
Ano pinagpipray nila? Sige nga, palagay niyo, walaan niyo. Una, kaligtasan nila, Lord, wag kaming mahuli, wag kaming mahuli. Hindi nila malaman na nandito kami. Ano pa? Kasi kapapatay lang ng leader nila, nabuhay ulit eh. Eh sino isusunod? Kung tinira yung leader, hindi yung mga follower. So, may takot. So, nagpipray sila. Ano pa? Ano bang pinagpipray nila? Ano sabi ng Acts 1:8? Kayo ay magiging saksi. Saan? Jerusalem. Doon sa lugar nila. Saan pa? Judea. Samaria. Ito yung pinagkakaguluhan ngayon sa Israel, sa West Bank. Judea, Samaria yun. West Bank ang tawag nila ngayon. So, nung pinuntahan namin, ito yung teritoryo ng mga Palestinian. Doon sila nakatira. At doon sa Bethlehem na nakabakod na napakataas. So, ito yung kanilang mission, Judea, Samaria, and then to the ends of the earth. Ibig sabihin, lahat ng bansa. Pupunta kayo sa lahat ng bansa o share nyo yung ibang mga lahi, hindi lang mga Hudyo. So, habang sila nagpipray, 10 days, malamang kasama to sa pinagpipray nila. Lord, pinagpipray namin ang Jerusalem. Lord, pinagpipray namin yung Judea, Samaria, at lahat ng mga bansa. At pinagpipray namin yung mga kakilala namin dito sa Jerusalem. Hindi lang 10 names, higit. So meron silang listahan ng pinagpipray, malamang, at sa Judea, Samaria, yung mga kamag-anak namin, Lord, at ganyan, blah, blah, blah. So after 10 days, 40 plus 10, ilan? 50. Yun yung piyesta ng Pentecost. Dahil yung unang piyesta, Passover, kung saan pinatay si Jesus, yung sineselebrate nila, Passover after 10 days, Pentecost. So nung day of Pentecost, dumating ang Holy Spirit, nabaptize sila ng Holy Spirit, nagkaroon ng parang maliliit na apoy sa kanilang pulunan, biglang nag-preach itong mga to sa wika na hindi nila alam. Other language, sabi ng Acts chapter 2. And then, may malakas na ugong kasi yung upper room, na kinikwento ko, upper room ito, banda doon yung temple. Banda dyan lang sa kabilang karsada yung temple, Mount, yung Jerusalem. So narinig ng mga turista na nakipiesta sa araw ng Passover at Pentecost, yung malakas na ugong. Narinig nila at nagulat sila, may nagpipreach dito sa wika nila. Persian, Elamites, Egyptian, Italian. So pagpunta nila doon, nasyak sila. Nakapagsalita to ng mga ganitong wika? Eh hindi naman nag-aral tong mga to. So ang sabi ng iba, lasing yang mga yan. Diba, minsan pag lasing, nakaka-English. Diba? Eh kaya lang, nung nalasing ka ba, natuto ka mag-Chinese? Natuto ka bang mag-Italian? Hindi naman eh. Dos por dos, los. Hindi naman eh. So ito, sabi nila, lasing yang mga yan. Eh ang ginawa ni Pedro, bilang leader ng grupo, tumayo. Sabi niya, ito ang katunayan at katibayan ng katuparan ng propesiya ni Propeta Joel. Ang sabi doon, ibubuhos ko ang aking spirito sa lahat ng tao at yung mga matatanda at bata magpa-prophesy, bla bla bla. At ang sabi niya, lahat ng tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesus maliligtas. At nag-preach na siya noon. And then sabi na Acts 2:41, ang tumanggap kay Jesus nung araw na yon, ilan? 3,000. Gusto niyong magkaroon ng Bible study, 1,000 na umaaten? Bible study, no? Wag na 1,000, mahirap i-handle yata yun. 100. Bible study niya, 100 na umaaten. Taas ang kamay, sinong gusto magkaroon nun? 100. Attendees niya sa Bible study. Church na yun. Kasi yung Bible study namin sa Mandaluyong, maabot kami 30 doon, tsaka 50. So church na talaga yun. Hindi ka na Bible study leader, pastor ka na. Parang ganun, di ba? Ngayon, ang tanong, paano nangyari yon na may 3,000 agad na naligtas isang araw, isang preaching? Anong dahilan? And then, pag lumaktaw tayo sa Acts 4:4, ilan ang naligtas?
Panay lalaki lang yung binilang, hindi kasama yung bata at saka mga babae. 5,000 plus 3,000, 8,000, wala pang isang buwan to. Sino gusto yon? Palagi ko, problema tayo, kulang ang 3 sinihan dito, 4, no? Kulang. Mag-i-inaris tayo niyan. Gagamitin natin yung auditorium doon na malaki. So, paano nangyari ito? Na may 3,000, pagkatapos 5,000. Prayer. Pinag-pray nila ang Jerusalem, Samaria, Judea, and the rest of the nations around them. Beginning next week, I encourage everyone, pati sa prayer meeting natin, hindi lang tayo nagpe-pray ng 10 names. Kung saan nakalugar ang Bible study nyo, pag-pray nyo yung lugar na yan. Pagray, Prancia, Pasig, Mandaluyong, pati yung teritoryo nyo, ipag-pray nyo. Ang tawag dito, saturation prayer. Hindi lang yung mga 10 pangalan, pati yung lugar ipag-pray natin. Dahil it's about time na mangyari to sa atin. Ang saturation prayer ay nagli-lead to revival. Ano ang revival? Ang revival po ganito. Revival is when the faith and love of God's people is restored. Yung mga nanlalamig, panay problema sa sarili, iniintindi, sa pamilya, problema sa pera, problema sa jowa, problema sa alaga, at kung ano-ano pa, labahan. Dahil problema sa buhay, no? Nawala sa utak niya yon at nasa puso't isip niya, si Lord, mahal ko ang Panginoon na nagligtas sa akin, nag-alis sa akin sa kasalanan, sa burak na pinanggalingan ko, mahal ko ang Diyos. Yung pagmamahal ay nag-uumalab, nag-aapoy. So ito yung revival. Pag dumating ito, sa puntong ito, magkakaroon ngayon ng tinatawag na deep repentance and strong desire for holiness. Itong mga tao ito, nagkakaroon sila ng maliliit lang na kasalanan. Lord, patawarin mo ko. Kahit maliit, nakikita niya, mali. So pag yung maliit na kasalanan hindi mo nakikita, walang revival. Malaki kasalanan hindi mo nakikita, lalo, impyerno na tayo nun. So, hindi lang malaking kasalanan nakikita. Pagdating ng revival, pati yung maliliit, alam niyo, pag maliwanag, pag ganito ang ilaw, maliwanag na yan, ha? Pero hindi natin kita yung kalat, yung mga maliliit na dumi dito. Pero ilapit mo yung ilaw dito, makikita mo pati yung maliliit na dumi. Si Lord ay malaking ilaw. Siya ang liwanag ng sanlibutan. Every time na lumalapit tayo kay Lord closely, nakikita natin yung sarili natin, ang dumi ko pala. Si Isaiah chapter 6, nung humarap siya kay Lord, bigla siyang napasigaw, kawawa naman ako, yari ako dito. Dahil ako isang makasalanan, ang labi ko madumi. Propeta na siya ha, chapter 1, chapter 2 hanggang 5, ginagamit na siya ni Lord para mag-prophesy, manghula. Pero pagdating ng chapter 6, sabi niya, yari ako. Nakita ko ang Diyos, holy, holy, holy. Sabi ng mga anghel, patay ako. I have unclean lips. I live with people with unclean lips. Propeta ka na, pero unclean lips pa. Nakita niya yung karumihan niya. Pag ikaw humarap sa Diyos, nakala mo banal ka na, nakala mo okay buhay mo, pag totoong lumapit ka sa Diyos, nakikita mo, ang dami ko pa palang sablay. Ang dami ko pa palang dapat ayusin. Ang dami ko pa palang dapat baguhin. Pag lumalapit ka sa Diyos, sa liwanag ng Kanyang presensya, nakikita mo yung tunay mong pagkatao. Pag ibang tao nagsabi sa iyo, magagalit ka, pakialam mo, mas maigi nga ako sa iyo eh. We don't compare ourselves with other Christians. We compare ourselves with Jesus Christ. Amen. Ikaw ba kamukha na ni Jesus? Parehas na ba kayo ni Lord? Kung parehas na kayo, okay na. Pero kung hindi, malayo pa tayo. Kaya hindi pa, itong Kristiyano na to, mas mainam ako dyan. Hindi ganun ang Christianity. We compare ourselves with Jesus. Kasi ang goal natin, to become like Jesus. Hindi to become like other Christian. Hindi yun. Kaya when we go to God, nakikita natin yung karumihan natin, nagkakaroon tayo ng deep repentance, pati maliliit na bagay, ay sorry Lord, nakapagsinungaling ako. Lord, nainis ako. Pati yun.
Nagtaray ako, Panginoon, sinimangutan ko. Sa atin, simangot, hindi kasalanan eh. Yun lang, kasalanan na. Oo, pagdating sa harapan ng Diyos, lahat kasalanan. Lahat ng ginagawa mo, tatanungin mo, Lord, kung ikaw to gagawin mo ba? Magsisimangot ka ba? Magtataray ka ba, Lord? So pag hindi, kasali to. Pag lumalapit ka kay Lord, you will have a strong desire to be holy. And then, sa revival, the heart of the unbeliever becomes soft and ready to receive the gospel. Ito yung nangyari sa Acts chapter 2, tsaka 4. Na yung pagpipray nila ng 10 days, lumambot yung puso ng mga taong pinagpipray nila from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, na nagpuntahan lahat doon sa fiesta. Kaya nung nag-preach si Peter, andali, 3,000 agad ang nasave. Pang-apat, the presence and the power of the Holy Spirit is very strong during revival. Ang daling mag-share ng gospel pag may revival. At anong resulta nito? Magkakaroon ng massive harvest of soul. Yun nga. 3,000, 5,000. Ito kailangan natin ngayon. Paano mangyayari itong revival na to? Merong laging maliit na grupo ng mga Christian na bibigyan ni Lord ng burden to pray. Karamihan ng malalaking church na yun, dito sa Pilipinas o sa buong mundo, galing yan sa revival. Hindi yan lalaki kung tao lang. Hindi yan lalaki kung pastor lang ang aasahan. When we work, we work. When we pray, God works. Nag-pray sila, itong maliit na grupo sa mga Bible study, then lumipat sa ibang grupo hanggang nagkaroon ng revival. Ayan, yung malalaking church sa atin ngayon, bunga yan ng revival. Noong 1970s, tsaka 1980s. Yung malalaking mga grupo sa buong mundo, bunga yan ng revival noong 1960s, noong 1900s. So, revival yan. Hindi kaya ng tao magpalaki ng church. Si Lord lang ang may kakayanan nun. And He need to do it again. At paano mangyayari? Saturation prayer. Pinag-pray nila, Jerusalem, Judea, Samaria, at lahat ng bansa. Kailangan natin gawin ngayon sa mga Bible study nyo. Huwag niyong gawing picnic lang ang Bible study nyo. Huwag niyong gawing tropahan lang ang Bible study nyo. Ang Bible study nyo ay lugar para makipagdigma. Ang Bible study nyo ay lugar para makipagdigma sa kaligtasan ng mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan nyo. Kailangan diyan kayo nagpipray. Pag-pray nyo yung teritoryo nyo, pag-pray nyo yung mga kamag-anak nyo, pag-pray nyo yung mga kaibigan nyo. Pag nangyari itong saturation prayer na to, ito mangyayari sa atin, 3,000, 5,000. Sabihin natin, hindi exactly ganyan, pero dyan tayo papunta. Sino gusto na? Amen. Yung Bible study nyo, dagdagan nyo ng prayer factor para sa mga unbeliever. Sa kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kalugar. Lord, pinagpipray namin ng Pagray, Antipolo. Lord, pinagpipray namin ng Pransya. Lord, pinagpipray namin ng Mambugan, ang Mayamot. Sa lawakan natin ang prayer natin, magdagdag tayo. Dahil pag nababad sa prayer, yung mga lugar na yan, lumalambot. Ang maruming damit, pag binabad mo, lumalambot ang dumi at natatanggal. Ganun din sa spiritual, ganun din sa prayer. So what happens when we pray for people? Ito po nangyayari pag pinagpipray natin yung mga tao. Meron pong tinatawag na God of this world. Ito si Satanas at yung kanyang mga kampon. 2 Corinthians 4:4. In their case, doon sa mga unbelievers, ang tinutukoy dito, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Binulag sila, tinakpan yung kanilang mata, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Tinakpan yung mata ng mga unbeliever para hindi nila makita yung kagandahan ng kaligtasan, ng salvation, ng gospel ni Jesus Christ. Nakakita na kayo ng bulag? Sino nakakita ng bulag? Nakita na kayo ng bulag? Of course not. Bulag nga eh. Ngayon, kung may kakilala kayong bulag at tatanungin nyo, dadalhin nyo ng Antipolo, tapos papakita nyo yung bundok dito, sabihin nyo, nakikita mo ba yung bundok na yan? Ganda, di ba? Ano sasabihin sa inyo ng bulag?
Ano nakikita niya? Ang itim ng Antipolo. Ang itim ng bundok sa Antipolo. Dalay mo ng Boracay, ano makikita niya? Ganun pa rin. Dahil ang bulag, walang nakikita. Kahit anong ganda ipakita mo sa bulag, hindi niya yon makikita, hindi niya yon ma-appreciate. Pag ikaw nag-share ng gospel sa unbeliever, kahit anong ganda ng sabihin mo, ng kwento mo, wala siyang pakels. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi mo, hindi niya na-appreciate yung mga sinasabi mo dahil bulag. Ngayon, paano natin maipapakita sa bulag na maganda ang bundok na Antipolo, maganda ang Boracay? Kailangan matanggal yung pagkabulag niya. Spiritually speaking, ganun din. Para itong mga unbeliever, makita nila yung kagandahan ng kaligtasan na ginawa ni Jesus sa kanila, kailangan matanggal yung pagkabulag. Mark 3:27, ang bumubulag sa kanila ay tinatawag na strong man. Sabi dito, no one can enter strong man's house o territory and plunder his good unless he first bind the strong man, then indeed he may plunder his house. Bawat teritoryo, bawat lugar dito sa atin, bawat tao, Pagray, Pransya, Mambugan, Mayamot, may mga demonic strongholds yan, may mga demonyo yan. Sa bawat area, mayroong territorial demons na tinatawag. At bawat territorial demons, may mga kampon yan. At bawat taong nakatira doon, may mga naka-assign na demonyo. Yung naka-assign na demonyo sa kanila, yun ang bumubulag sa kanila. May mga demonyong mga maliliit ang ranggo, demonyo ng bisyo, demonyo ng mga kasalanan, binubulag itong mga taong ito para pag nag-share ka ng gospel, hindi nila magets, hindi nila maintindihan. So para nila maintindihan, ang sabi ng Luke 11:21 to 22, itong mga strongholds na to, itong mga demonyong ito, kailangan mong bakbakin. Kailangan mong labanan, kailangan mong wasakin. Sabi dito, when a strong man fully armed guards his own palace, yung mga taong ito, yung teritoryong ito, binabantayan niya. Pero when the stronger than them attacks, sino is stronger than demons? Si Jesus. Tayo. And overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divide his spoil. Pag dumating tayo sa teritoryong yon at nakipagdigma tayo by prayer sa kapangyarihan at pangalan ni Jesus, itong mga demonyong ito, unti-unting bumibitaw sa mga taong pinagpipray natin. Unti-unti, lumuluwag, lumalambot yung kanilang puso. Then, pag nag-share tayo ng gospel, naiintindihan na nila. Magugulat ka pa, dati ang hirap mo umintindi. Hindi mo pa pinagpipray eh. Kaya nga, importante mag-pray ng 10 pangalan bago nyo sharean. Dahil pag hindi ka nag-pray, parang ang nagbubungkal sa semento. Pero pag yan pinag-pray mo, nagtanim ka ng salita ng Diyos, ang bilis tumubo at ang bilis mong umani. Kaya importante ito. 2 Corinthians 10:4-5, sabi dito, ang kapangyarihan ng ating pakikidigma ay hindi sa laman, hindi sa kamay. We have a divine power to destroy the strongholds. Ang strongholds, nasaan? We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God. Nandito po ang labanan sa utak ng mga tao. Pangalawa, puso. May mga paniniwala yan sa utak nila eh. May mga doktrina yung kinagisnan eh. May sistema ng paniniwala siya, hindi man religious, yung buhay niya ganyan na noon eh. Kaya pag pinakialaman mo yan, parang, ay, nagre-resist. Pag kinorek mo, hindi, ganito na ako noon pa eh. Yan, kailangang bakbakin ng prayer at ng Word of God para mapalitan. Kaya nga sabi ng Romans 12:1 and 2, baguhin nyo laman ng utak nyo para mabago buhay nyo. Pag hindi na bago utak, hindi na mabago buhay. At kailangan willing kang magbago ang laman ng utak mo para mabago ang puso mo at mabago buhay mo. Yun ang repentance, pagbabago. So pag pinag-pray natin ito sa mga unbeliever, nawawasak yung kontrol ng demonyo, at pag nawasak yung kontrol ng demonyo, natanggal yung pagkabulag nila, si Lord naman ngayon, gumagawa ng mga circumstances sa buhay nila. Minsan, pag hindi makuha yung unbeliever sa maayos na usapan, di ba, meron tayong kasabihan, pag hindi ka maayos sa santong dasalan, hindi ka makuha sa santong dasalan, santong paspasan. Pag hindi ka makuha sa maayos na usapan, si Lord, ilalagay ka sa isang sitwasyon na mabigat o masalimuot. Karamihan na nakakilala kay Lord, dumaan sa matitinding problema.
Karamihan na nakakilala kay Lord, dumaan sa matitinding mga pangyayari na wala na silang makapitan kundi si Lord. Financially, may problema sila, emotionally, mentally, relationally. So, merong ganong sitwasyon. Sabi ng Proverbs 21:1, the king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water, He turns it wherever He wishes. Dinadirect ni Lord yung puso ng hari kung saan niya nais. Kung hari, kaya niyang i-direct yung puso, yung ordinaryong kamag-anak mo, asawa mo, anak mo, kaibigan mo, hindi kaya ni Lord? Kaya nga niya, hari. So pag yan napag-pray mo, natanggal yung control ng demonyo, si Lord na yun, idadirect yung puso niya, ilalagay sa isang sitwasyon na na-corner na siya, wala ka ng choice kundi tanggapin si Jesus. Pero, kung matigas pa rin ang puso niya at ayaw niyang tanggapin si Jesus, at least nabigyan siya ng pagkakataon, ng kalayaan para tanggapin, sabi diyan, He has the free will to accept or reject Jesus Christ. Kaya tayo nagpipray para bawat tao mabigyan ng pagkakataon. Kaya salamat na lang nandito kayo, nabigyan kayo ng pagkakataon. Amen. Sa katabi mo, salamat. Nandito tayo. So, pag nabigyan ka ng pagkakataon, dito pumapasok yung John 3:16, God so loved the world that He gave. So, nagbigay, tatanggapin mo ba? Nasa sayo na. Pero dati, kahit tanggapin mo, ibigay sa'yo, hindi mo na iintindihan kasi may demonyo kumokontrol. Pero pag pinag-pray ka, laya ka sa demonyo, nasa katinuan ka ng utak para tanggihan o tanggapin si Jesus Christ. Pag hindi mo tinanggap, sabi ng Romans 2:4-5, iniipon mo lang talaga yung galit ng Diyos. Sabi dito, because of your callous stubbornness and unrepentant heart, you are deliberately, sinasadya mo na to, hindi na to demonyo, ikaw na to, storing up wrath for yourself, galit ng Diyos, on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. So, we give everyone a chance na magdesisyon tanggapin o tanggihan, accept or reject si Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, buti tinanggap mo. Buti. So, binabago ng prayer ang puso, isip ng mga taong pinagdadasal natin. Pangalawa, prayer can change the circumstances that you are in. Binabago ng dasal yung ating sitwasyon, yung ating kalagayan. In the book of Esther, chapter 4, verse 15 to 16, o simulan ko sa simula, ang kwento ni Esther, nagkaroon ng beauty contest, the first Miss Universe beauty contest sa larangan ng buong mundo. Actually, ito yung first time, no? Then sumali itong si Esther at siya yung nanalo. Miss Universe. Kasi itong hari may asawa. Yung asawa niya, pasaway. No? Tigas ang ulo. Si Queen Basti. So ayaw sumunod sa mister niya, may sariling desisyon, may sariling buhay. Eh sabi ng mga advisor, hari ka naman eh. Wala namang problema yan. Palitan mo na agad. Huwag yung gagawin to. Hindi kayo hari eh. So nagkaroon ng beauty contest at nanalo si Esther. At si Esther ay isang Hudyo, pero hindi niya pinaalam na Hudyo siya. Secret identity. And then, meron siyang pinsan na nagpalaki sa kanya, ang pangalan ay Mordecai. Sila ay kasama sa mga na-exile nung giniba yung templo sa Jerusalem, dinala sa Babylon. At then, nung natalo yung Babylon ng Persia, yung Babylon ay Iraq, natalo sila ng Iran. Yun ngayon, kalaban ng Israel. Persia. So ngayon, nagkita ngayon itong si Mordecai at itong assistant ng hari. Yung kanang kamay ng hari na si Haman. Si Haman ay isang Agagites. According to the movie, ito extra biblical, kung napanood niyo yung One Night with the King, kwento ni Queen Esther, panoorin niyo yan, maganda. Itong si Haman ay anak daw ni Amalek, yung hindi pinatay ni King Saul. Yung asawa nito, nakatakas, buntis, hindi pinatay ni King Saul. Alam niyo yung utos ni Lord kay Samuel, patayin mo lahat siya, ang mga Amalek. Hindi pinatay yung hari. Pati daw, yung misis. So, according to the movie. So, anak niya to. According to the movie, no? Agagites. So, ngayon, itong si Haman ngayon, galit sa mga Hudyo. So, tuwing lalabas siya sa palasyo,
lahat doon yumuyukod sa kanya. Nagbabaw. Kasi ang taas ng ranggo niya, ng position niya. So, tuwing lalabas siya, lahat yuyukod. Pero si Mordecai, walang pakialam. Dahil si Mordecai na isang Hudyo, hindi lumuluhod kanino man sa Diyos lang. At lalo na, hindi luluhod sa kalaban niya. So, galit na galit itong si Haman na hindi lumuyukod o lumuluhod etong si Mordecai. Parang ganito lang din sa politician natin ngayon, maraming ganyan. Gusto nila lahat na ipatawag nila yuyukod at luluhod sa kanila. Sa ito, si Mordecai na isang Hudyo, hindi lumuluhod at hindi yumuyukod sa kanila. So nagalit itong si Haman. Gumawa siya ng plano, ipapapatay niya lahat ng Hudyo na nasasakupan ng Persya at lahat ng bansa na merong Hudyo na sakop ng Persya, papatayin sa araw na ganito. So nag-declare siya, pinapirmahan niya sa hari. At nakatakda na. Siguro, sabihin natin, next month, lahat ng Hudyo mamatay. And then, ito na nga, nalaman ni Mordecai at nagsumbong siya kay Esther. Sabi niya kay Queen Esther, alam mo ba itong nangyayari sa lugar natin ngayon? Malapit na tayong maubos. So ang sabi ni Mordecai, huwag mong akalain na dahil sa palasyo ka nakatira, makakalusot ka sa trahedyang ito. So ang sabi niya, pati ikaw mamamatay. At kung hindi ka kikilos ngayon, ang Diyos gagawa pa rin ng paraan, pero ikaw mapapahamak. So ang nangyari, sabi ni Esther, sige, prayer and fasting tayo. 3 days and night. My young women will also fast, then I will go to the king, though it is against the law. If I perish, I perish. Sabi kasi ni Mordecai, umapila ka sa hari. Asawa mo naman yan eh. Pero sabi ni Queen Esther, hindi pwede may protocol. Pag hindi ka pinatawag ng hari, hindi ka pwedeng pumunta doon sa kanyang chamber. May protocol. Ang sino mang pumasok doon sa chamber ng hari, patay. Kasi may mga bodyguard dyan, may mga PSG yan. No? Pag lumapit ka na walang protocol, walang permission, tumba ka kagad. So sabi ni Esther, sige, pray tayo. 3 days fasting. After 3 days, pupunta ako kung mamatay. Sige, mamatay, sabi niya. So ngayon, bakit 3 days? Bakit hindi 1 day lang? Palagay niyo. Di ba kaya ng 1 day lang maghapon na prayer and fasting? Kaya hindi. Kulang? Bakit kulang? Ha? Tao lang naman to eh. Hari lang naman to. Kaya naman i-direct ni Lord yung puso ng hari. Di ba sabi dito? 21, Proverbs 21:1, kayang i-direct ni Lord yung puso ng hari. Saan niya gusto? Eh bakit kailangan 3 days? Sa Daniel chapter 10, eto, nag-pray si Daniel first day. Sabi ni Lord, sabi ng anghel ni Lord, on the first day na nag-pray ka, sinagot ka na. Kaya lang, yung prayer mo na pinadala sa iyo, yung sagot, merong humarang. Merong demonyo, Persia pa rin to ha. Prince of Persia, ang tawag dito sa demonyong ito. Merong humarang na demonyo sa sagot sa dasal mo, kaya hindi na-deliver on the first day. So pag merong mga demonyo humaharang sa dasal natin, hindi yan nakukuha ng 5 minutes prayer, 10 minutes prayer, 1 day fasting. Kailangan mong dagdagan, kailangan ng bugbugan dito. Pag matindi ang kalaban, hindi kayang saglit-saglit na labanan lang to. So, ang ginawa dito ni Daniel, tinuloy niya yung fasting niya hanggang 21 days. And after 21 days, nakalusot yung anghel na may dala sa sagot ng prayer niya. Kasi nagpadala ang Diyos na isa pang anghel para bugbugin yung demonyo, para yung anghel na may dala naman ng sagot sa dasal niya, makalusot. May gerang nangyayari sa langit. So, yung 1 day prayer and fasting, ganito katinding problema, hindi kaya. Kaya sabi ni Esther, 3 days. 3 days tayo. So, pagkatapos ng 3 days, pumunta na si Esther doon sa hari, at ang sabi doon, when the king saw Queen Esther standing in the court, she won favor in his sight. Imbis na siya'y patayin dahil walang permiso na pupunta siya, pinapasok siya ng hari. So, sagot agad sa prayer una. Pangalawa, ang ginawa ni Esther,
Pinatawag niya itong si Haman para kumain kasama yung hari. Kasi ang sabi ng hari, anong purpose mo, mahal na reyna? Sabi niya, pwede po ba tayong kain-kain lang? Kain-kain lang muna tayo kasama si Haman. So, pumunta si Haman, yung galit kay Mordecai, galit sa mga Hudyo, hindi niya alam na yung queen ay Hudyo. So, kumain sila. Ito naman si Haman, tuwang-tuwa dahil siya lang ang inibitahan. So, sabi ng hari, ano ba talaga ang sadya mo, mahal na reyna? Sabi niya, bukas sasabihin ko kung ano. Yayain mo ulit si Haman. Ito namang Haman na conceited, umuwi sa kanilang bahay at pinamalita yung kanyang karanasan, sabi niya doon sa asawa niya at mga kaibigan at advisor niya, political advisor niya, yung mga palakpak boys niya. So, sabi niya, alam niyo ba, ako lang inibitahan ni Reyna Esther sa kainan kanina. Kami lang dalawa ng hari. At bukas, meron uli. Ako lang din. Hindi niya alam, may nagbabadya ng panganib sa kanyang buhay. So, pag uwi niya, ang sabi ng mga political advisor niya, kaya lang, masama ang loob ko dahil ang Mordecai na yan, tuwing lalabas ako sa palasyo, hindi lumuluhod. Sabi ng mga advisor kasama ng asawa niya, ganito gawin mo, magpatayo ka ng gallows, yung tawag nito, bitayan, 50 feet high higit. Para pag binitay mo si Mordecai, kitang-kita ng lahat. 50 feet high, no? So, sabi niya, okay yan, maganda yan. So, pinagawa niya, and then, dumating na yung time na pupunta siya doon sa hari kinabukasan. Pero nung gabing yon, yung hari hindi makatulog. Nagkaroon na insomnia, parang nangyari sa akin kanina. Hindi makatulog yung hari. Sabi niya, inutusan niya yung gwardiya niya, punta ka nga doon sa sa stock room natin, sa archive. Dalahin mo nga isang libro. So binasa-basa niya yung mga history ng Persia. Nakita niya doon sa isang kwento na yung buhay niya iniligtas nitong si Mordecai sa assassination attempt nung dalawa niyang tauhan dati. Sabi niya, sino tong Mordecai na to? Sabi niya, anong ginawa dito kay Mordecai nung niligtas niya yung buhay ko? Ang sabi ng mga tauhan, sir, wala. Wala! Niligtas niya ako? Niligtas niya buhay ko? Sabi niya, tawagin mo kung sino yung pinakamataas na official dyan sa labas. Umaga na, dumating na si Haman. Excited kasi merong meeting na gagawin. So pagdating nitong mga taong ito, lumabas sila at nakita nila, sir, si Haman nandiyan dyan, yung kanang kamay mo. So ang sabi ng hari, tinawag si Haman. Sabi niya, Haman, anong gagawin natin sa taong gusto kong parangalan? Akala ni Haman siya yun. Gusto kong parangalan yung taong ito, syempre conceited. Sabi niya, ako yun. Sige ganito, mahal na hari, gagawin mo. Yung robe mo, isuot mo sa kanya. Okay? Yung kabayo mo, pasakyan mo sa kanya. Tapos yung pinakamataas mo opisyal, iikot siya sa buong syudad at isisigaw, ito yung pinararangalan ng hari. So, marami pa siyang suggestion. Sabi ng hari, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Kung kayo si Haman, ano mangyayari sa inyo sa oras na yun? Ha? Galit na galit ka dyan kay Mordecai, hindi mo mapiga sa gusto mong pigain. Ngayon, ikaw pa ang mag-iikot sa kanya na ito yung pinararangalan ng hari. Umuwi si Haman. Lungkot na lungkot, nilagyan ng sako ang mukha sa kahihiyan. At nung nalaman ng kanyang mga political advisor at ng kanyang asawa, sabi nila, nako, Hudyo pala yung tinira mo, yari ka ngayon. Ginanon pa siya, imbis na encourage. Simula na ng pagbagsak mo. Sabi sa kanya. And then, maya-maya, pinatawag na siya ng hari. Sabi ng hari, andito na si Queen Esther, alika na. Simulan na natin yung meeting natin, yung peace. So pagdating doon, ayun na, sinabi ni Esther na may nagbabalak pumatay sa akin. Siyempre, reyna siya, at sa kalahi ko. Sabi ng hari, galit na galit, sino?
Ito si Haman. Nako, lalo siya. Kanina, hiyang-hiya na siya, tunaw na. Ngayon, laglag yung mata niya. Nagalit yung hari, umalis. Siya ngayon, nagmamakaawa kay Queen Esther, nakaluhod. Bumalik yung hari. Sabi niya, sa palasyo mo pa, pinagsasamantalahan mo yung reyna? Hulihin to agad. Nako. Sabi ng mga advisor ng hari, Sir, may pinagawa yung bitayan kay Mordecai. Ibitay niyo yan doon. Because of 3 days prayer and fasting, yung masamang mangyayari sa mga Hudyo, napalitan, nabaliktad, at yung masamang pangyayari, napunta kay Haman. Gusto niyo mabago sitwasyon niyo? Gusto niyo magkaroon ng himala sa buhay niyo? Pray. Kung pwede niyong dagdagan ng fasting, fasting. Ito, they hang Haman on the gallows na siya ang gumawa. Si Mordecai na ayaw lumuhod sa kanya, napatunayan na tama ang ginagawa. Gusto niyo mabago? Prayers can make a miracle because when we pray, the miracle working God works. Pag tayo nagpipray, ang Diyos kumikilos. Okay? Nagkakaroon ng himala. So lastly, laktaw tayo dito. Ang binabago ng prayer, hindi lang yung mga taong pinagpipray natin, hindi lang yung circumstances ang binabago ng prayer, ikaw. Minsan, pag nagpray tayo, hindi naman nababago agad yung sitwasyon mo eh. Hindi naman nawawala agad yung problema eh. Minsan, pag nagpray tayo, ganun pa rin naman eh. Ang tagal ko nang nagpe-pray, yun pa rin eh. Yung asawa ko, ganyan pa rin eh. Yung anak ko, ganyan pa rin eh. Yung pera namin, kulang pa rin eh. So, wala naman nangyayari. Kasi, ang una talagang binabago pag nagpe-pray tayo, tayo. Okay? Si Moses, nag-prayer and fasting siya 40 days and 40 nights. Huwag niyo itong gagawin pag walang go signal si Lord. Baka stretcher abutin niyo dito. So, nakikipag-usap siya kay Lord. Sabi dito, Moses did not know that the skin of his face shone because he has been talking with God 40 days. Kausap niya ang Diyos 40 days, 40 nights. Doon siya natutulog sa Mount Sinai. So, ang sabi dito, pagbaba niya, binigay sa kanya yung 10 Commandments, hindi niya alam na yung mukha niya nagniningning. Yung glory, yung kaluwalhatian ng Diyos dumikit na sa kanya. Kung sino yung lagi mong kasama, nakakamukha mo. Diba? Sabi ko, yung mag-asawa, nung sila'y kinasal, wala naman silang resemblance. Ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Pero sa tagal nilang pagsasama, para na silang pinagbiyak na Arinola, Inodoro. Ano na sila? Parang isa na lang. Kung sino yung kasama mo, sabi dito sa 2 Corinthians 3:18, pag lagi kang nasa presence ni Lord, nag-worship, nagpipray, yung image niya nalilipat sa iyo. At sabi ng Romans 8:29, nagiging kamukha mo si Jesus. Kaya kung sino yung lagi mong kasama, nagiging ganun ka. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be deceived, bad company ruins good character. Kung sino yung kasama mo, magiging ganun ka. Make no friendship with a person given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his way and entangle yourself in a snare. Kung sino kasama mo, magiging ganun ka. Birds of the same feather are the same birds. Diba? Birds of the same feather flock together. Tell me who your friends are, and I will tell you their names. I will tell you who you are. Sino kaibigan mo, yun kren. Kasi kung si Lord lagi mong kasama, magiging kagaya ka niya. At pag si Lord lagi mong kasama at kausap, ito mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng bunga ng banal na spirito. Ano yung bunga ng spirito ng Diyos? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa Tagalog, ang bunga ng spirito, pag-ibig. Ay pag punong-puno ka ng galit, ay malamang, di ka talaga nagpipray lagi. Yung prayer mo, 5 minutes quickie. Pero yung babad sa presensya ni Lord, punong-puno ng love, ng joy. Tingnan mo yung mukha mo. Mukha bang masayahin? Mukhang sambakol na
Nakaka-bless ka bang tingnan? Pero, mukhang palayang tuyo. Dapat meron nakalagay dyan sa natin, bawal, nakasimangot dito. Nakaka-bless ka bang tingnan? Punong-puno ka ba ng joy? Punong-puno ka ba ng peace? O lagi ka nag-aalala? May kapayapaan ka o kaguluhan lagi? Ang bunga ng spirito, kapayapaan. Pagtitiis, konting bagay lang, hindi ka na makapagtiis. Alam niyo, itong generation na to, na instant lahat. Sabi nga, pati daw yung mga nagtatrabaho, palit ng trabaho, hindi makatiis eh. Tsaka ako na ituturo to. Piniprepare na Antichrist tong generation na to, na huwag mahirapan, hindi sanay sa hirap. Para pagdating ng tatakan, patataklaan. So, hindi sila makapagtiis. Kagandahang loob, kindness, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Alam mo, pag may self-control ka, kahit gusto mo nang pumatol, gusto mo nang gawin ito, pero alam mong mali, hindi mo gagawin eh. So pag ikaw babad kay Lord sa prayer, ito ang makikita sa iyo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Tingnan mo yung katabi mo. Meron ka? Pag prayerful ka, meron ka. Pag hindi ka prayerful, pag si Lord hindi mo lagi kausap, ito meron ka. Ito yun. Now the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, division, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Tagalog, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pag hindi ka nakikipag-usap kay Lord lagi, yung laman mo, yung flesh mo, nangingibabaw, hindi yung spirit. At ito ang makikita sa'yo. Matutukso kang makiapid, kahalayan, kalaswaan, mga usapan, panay green joke, walang banal na usapan, pagsamba sa Diyos-Diyosan at yung Diyos na sinasamba, hindi lang ribulto, sarili mo, ikaw na susunod, ayaw mong magpaturo, ayaw mong masabihan, pangkukulam, ang pangkukulam ay controlling spirit, manipulation, kinokontrol mo lahat, yung mga tao sa paligid mo, gusto mong mapasunod mo, minamanipula mo yung mga pangyayari, pati kwento at kung ano-ano pa, pangkukulam. Pagkapuot sa isa't isa, bakit ka maraming kagalit? Ba't marami kang kainaiinisan? Kulang ka sa prayer eh. Yung sa katabi mo, kulang ka sa prayer. Bakit maraming pag-aaway-away? Kulang sa prayer. Pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing. Bakit ka naglalasing? Kasi hindi ka masaya kay Lord. Kulang ka sa prayer. Pag masaya ka kay Lord, hindi ka nagsasaya sa mundo. Hindi mo dinadala sa drugs, sa alak, sa sugal, o anumang mga bagay na kinasasaya mo, pati paglalaro mo ng Mobile Legend, at bang-bang ko naman yan. So, hindi ka masaya kay Lord eh. Pag masaya ka kay Lord, hindi ka na masaya sa ibang bagay. At pag masaya ka kay Lord, gusto mo lagi siyang kausap. Ang taong ayaw mong kausap, hindi ka masayang kausap. Pag di ka masaya dyan, ayaw mo kausapin yan. Si Lord, masaya ka bang kausap? Gusto mo ba siyang kausapin? Pag merong iba pang nagbibigay ng saya sa'yo, hindi si Lord, patay tayo dyan. May problema ka. At ang sabi dito, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi papasok sa langit. Sino ang gustong pumasok sa langit? Sino ang papasok sa langit? Sino ang hindi gagawa nito? May umapila. Tayo. May umapila. Palaktakan natin sila. Para hindi mo ito magawa, babad ka kay Lord. Amen? Dahil pag hindi ka nagbabad sa presensya ni Lord sa prayer, matik yan. Yan ang gagawin mo. Pero pag ikaw nagbababad kay Lord, ito ang mangyayari sa'yo. Kaya mamili ka, it's up to you. So before we close in prayer,
Sino po yung mga ngayon lang nakapunta dito? Pakiwagayway at taas ang inyong mga kamay. Meron po ba? Bulag na bulag ako dito sa liwanag. Meron po? Sige po. Kung meron, baba kayo dito. Ipagpipray ko kayo. Tapos na tayo. Punta kayo dito. Bitbitin nyo na yung mga gamit nyo. Para hindi na kayo babalik dyan. Kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala naman nag-invite, kung may usher dyan, pakiguide nyo sila dito. Sige po. Punta kayo dito. Ipagpipray ko kayo. Tapos na tayo. I hope and pray na yung ating buhay pananalangin ay lumalim. Seryosohin natin to dahil ito ay isa sa mga sikreto ng pagbabago ng buhay at pagpapala. Ito rin ang sikreto ng himala. Okay? Kaya wag tayong, wala lang, parang dating paniniwala natin na ang prayer ay ritual. Hindi po ritual ito. Ang prayer is relationship with God. Okay? So sa ating mga bisita, ngayon lang naka-attend dito ngayon, welcome po kayo sa aming grupo. Ang pangalan ng aming grupo ay Jesus Our Hope. Kami po ay hindi isang relihiyon, kami ay Christian group na walang tinuturo kundi Bible lang at si Jesus lang. Ngayon, yung topic po natin na prayer, ito po yung pakikipag-usap sa Ama, sa Diyos. At para tayo maging anak ng Diyos, dahil ang pinakikinggan lang ng Diyos sa langit, alam niyo yung dasal na, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. So, pag tinawag mong Ama ang Diyos, dapat anak ka. At ang anak lang ng Diyos, sabi ng John 1:12, ay yung mga tumanggap at nanampalataya sa kanyang pangalan, kay Jesus. Ang iisa lang ang anak ng Diyos, si Jesus lang. God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Iisa lang. Pero pag tinanggap natin yung nag-iisang anak ng Diyos, si Jesus, magiging anak din tayo ng Diyos. Sabi ng John 1:12. Gusto niyo ba? At pag tayo naging anak ng Diyos, pwede na tayong magdasal ng Ama namin, sumasalangit ka. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. Pag anak tayo ng Diyos, pwede tayong mag-pray. Pero pag hindi, mapapakamot ang Diyos sa ulo niya. Sino ba to? Bakit may buntot at sungay? Tapos tumatawag sa akin ng Ama. Parang hindi appropriate. So, pag tinanggap natin si Jesus, magiging anak tayo ng Diyos. So, tanggapin natin sa puso natin, lahat tayo, yumuko at pumikit. Tayo magpipray ng pagtanggap kay Jesus. At pwede bang itaas natin isang kamay natin sa Diyos? Simbolo na inaamin natin sa Kanya na kailangan natin siya. Sumunod kayo sa panalangin ito. Lahat tayo. Sabihin niyo, Panginoong Hesus, sa oras po ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, para ayusin o baguhin ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, sa pagbibigay sa akin ng karapatan na maging anak mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, dalangin ko sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ang dalangin ko, Panginoon, i-confirm mo yung mga salita mo ngayon sa kanila na sila'y anak mo na. At pag anak mo tumawag sa iyo, agad-agad nakikinig ka at tumutugon ka. Kaya anuman ang kanilang problema, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa, lahat kami na nandirito hanggang sa taas, may mga pangangailangan kami, may mga sitwasyon na kailangang mabago, may mga sitwasyon na kailangan ng himala, may mga tao na kailangang mabago, at higit sa lahat yung sarili namin. Sa aming narinig, Panginoon, hayaan mo, Lord,
na ma-apply talaga namin na itong pananalangin ito, seryosohin namin, laliman namin, at Lord, maranasan namin ang pagkilos mo sa buhay namin, sa buhay ng mga taong pinagpipray namin, sa circumstances namin, Panginoon. Kaya Lord, sa buong linggo ito, inaasahan namin na magkakaroon ng himala dahil sa aming paglapit sa iyo. When we pray, you works. Kaya salamat Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.